ang nakaraan sa Mangkukulam Academy. Kaya ito ang unang aralin na ituturo ko sa inyo. Biglang umatake si Maestro Emmanuel. Parang may humarang, hindi ang arnis. Buhay pa ba ako? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ano na naman ba to? Mangkukulam Academy. Ano ulit ang layunin ng agimat? Tanong ni Maestra Donita. Ang bawat estudyante ay may sariling mesa na yari sa puno ng balete. Sumagot si Jonah. Proteksyon, gabay, at koneksyon sa espiritual na pinagmulan. Eksakto. Hindi ito simpleng alahas. Isa itong buhay na alaala. Sa gitna ng silid, may nakapatong na malaking kahon. Binalutan ito ng tela na tila gawa sa balat ng ahas. May sulat sa baybayin. Reyes, gusto mo bang i-demonstrate ang kahalagahan ng pananaw ng ignorante? Hindi ko po sure kung insulto yan o hindi. Tawanan ang mga estudyante. Lumapit ka. Alisin ang tela. Lumapit si Baste. Dahan-dahan, inalis ang takip. Isang modelo ng aswang ang lumitaw. Parang ribultong kahoy. May pakpak ng paniki at mahahabang kuko. Wala itong mata, pero may mga ukit sa mukha na mistulang sunog. Replika ito ng mga nilalang na minsang pumatay ng buong batch dito. 50 taon nang nakalipas. Ito'y isang aswang cadaver. Ginawa ito upang pag-aralan. Bakit parang tinitignan ako? Naiisip mo lang yan. Natural na sa mga baguhan ng... Tumigil ang lahat. Gumalaw ang balikat ng rebulto. Napaatras si Baste. Maestra? Sigurado po ba kayong aswang cadaver pa rin ba yan? Napakunot noo si Maestra Donita. Hindi yan dapat gumagalaw. Biglang lumipad ang rebulto. Bumagsak sa gitna ng silid at nagsimulang sumigaw. Oras na para buksan ang selyo. Nagsigawan ng mga estudyante. Isa-isa silang nagtakbuhan. Si Jonah, mabilis na gumuhit ng panangga mula sa kanyang pulseras. Si Felix, nagtago sa ilalim ng mesa, nanginginig. Pero si Baste, nakatayo lang. Parang may humawak sa batok niya. Isang malamig, ngunit pamilyar na presensya. Ngayon na ang tamang pagkakataon, hinirang para patunayan ang iyong sarili. Hinugot niya ang bolo. At sa mismong pagtaas niya nito, kumislak ang sahig sa ilalim niya. Lumitaw ang isang selyong bilog na may mga ukit ng ninuno. At ang rebulto ng aswang ay biglang tumigil. Tumingin ito kay Baste, tila natakot. Isang liwanag ang sumiklab mula sa ilalim niya. Umangat siya ng bahagya sa ere. Ang selyo ay sumabog sa liwanag at bumalot sa buong silid. Pagbalik ng katahimikan, wala na ang rebulto. At si Baste, humihingal. Hawak ang arnis. Kumikislap ng banayad na parang ginto. Tahimik ang lahat. Pumasok si Maestro Emmanuel. Bit-bit ang kanyang baston. Tinignan si Baste, ang selyo sa lupa at ang mga usok. Isang selyong hindi pa nabubuksan sa loob ng 100 taon. Siguro talagang sadyang malas ka. O ikaw ang dahilan kung bakit muli siyang nagising. Tahimik ang loob ng silid ng mga guro.
Maliban sa tunog ng mga hanging sumisingit sa bintana at ang mumunting tunog ng gumagalaw na papel sa mga estante. Nasa harapan ng isang mahabang lamesa si Baste, nakaupo sa bangkong kahoy na masyadong matigas para sa likod. Sa harapan niya, nakaupo sina Maestro Emmanuel, Maestra Donita at Maestro Ralph. Sa gilid, si Jonah, nakasandal sa pader. Hindi ako naniniwala sa tsamba, lalong hindi sa haka-haka. May dahilan kung bakit ang selyo ay nagbukas. Nagkataon lang po yata. Napindot ko siguro yung ancient on switch. Reyes, ang mga selyo ng espiritu ay hindi basta-basta binubuksan. Kinakailangan ng dugo, lahi at layunin. Kahit kami mga guro ay hindi pa iyon na-activate. E di mas malala nga po. Kung ako, walang alam, tapos boom, may bumukas agad. Yan nga ang problema. Ang mga bagay na binubuksan ng di pa oras, may kapalit ang lahat ng bagay. Biglang gumalaw ang sulok ng silid. Isang lumang scroll ang lumipad mula sa istante. Parang may humawak dito at naghatid patungo sa dupna ng lamesa. Kusa itong bumuka. Lumabas mula sa loob ang mga lumang sulat baybayin na kumikislap. Unti-unting nabuo ang isang mukha. Mukha ni Baste. Uy, ano yan? Ang mga guro napatayo. Ha? Imposible! Matagal na itong hindi nabubuhay. Bakit po may school picture entry ako agad dito? Ang mga letra sa scroll ay nagsimulang gumalaw muli. Sa gitna ng usok at liwanag, ito ay bumuo ng mensahe. Ang anak ng lahi ay hindi nihuhubog, kundi ibinabalik. Sa panahon ng Haring Itim ay muling kikilos, siya na may dalang bolong taglay ang 4 na espiritu ng ninuno ang siyang magbubukas o magpapahamak sa mundo. Napatingin si Jonah sa mga guro. So, totoo ang prophecy? Siya yun? Hindi pa natin alam. Maaari pa ring... Hindi. Kung lalaban tayo sa propesiya, baka mas lalo nating magising ang apoy. Mas mabuting tanggapin na lang at maghanda. Lumingon silang lahat kay Baste. Siya naman ay tumayo at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok, kahit hindi naman magulo. Pasensya na po. Wala po akong balak maging savior ng mundo. Nag-apply lang po ako para sa scholarship. Sana may option B tayo. Mayroon. Pero ang option B ay ang ipatapon ka sa paanan ng bundok at hayaang kainin ka ng mga lamang lupa sa gubat. Sige po, option A na lang. Tahimik ang pasilyo ng dormitoryo. Ang mga ilaw ay binubuhay ng maliliit na ipis ng liwanag, nagbibigay liwanag sa bawat yapak. Pagod na si Baste, hindi ang kanyang katawan, kundi sa dami ng sinabi ng mga guro, propesiya, agimat, anak ng lahi, selyo. Boom! Mas gusto pa niya ang exam sa math kaysa rito. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang kwarto. Nando na si Felix, nakahiga. Hoy pre! Buhay ka pa palala. Hindi nga ako sigurado kung buhay pa talaga ako. Bago pa man siya pumikit, bumukas ang pinto. Nakatayo si Jonah sa bungad. Ang braso nasa bewang at hawak ang isang papel. Uy, curfew na. Wala akong pakialam sa curfew. Bakit ka ba nandito? Naka-enroll po ako. May papel pa nga akong pinirmahan. Hindi ka nararapat dito. Aray naman, pwede bang konting introduction muna bago insulto? Lumapit si Jonah. Itinaas ang papel. Alam mo ba kung ilang taon naming pinaghandaan ang posisyon sa klase? Kung gaano kahirap ang Agimat trial? Samantalang ikaw, sumulpot lang, na paglalaruan ng selyo, at ayun, bida ka agad. Sorry na kung sikat ako.
Ikaw ang klaseng pasaway na sisira sa balanse ng lugar na to. Alam mo, Jonah, kung balanse lang ang usapan, ikaw na ang main dish at ako yung panghimagas lang. Tumahimik ang dalawa. Nagkatitigan sila. Si Jonah ang unang lumingon. Huwag kang magpapakatanga sa susunod. Dahil sa susunod, baka wala ng selyong sasagip sa'yo. Umalis siya. Sumara ang pinto. Grabe pre, kakatakot naman, grabe ang tensyon. Hindi yung tension, pre. Yun ang tinatawag na toyo sa babae. Tumawa silang dalawa. Pero habang pinipikit ni Basti ang kanyang mga mata, nagsimula ang panaginip.